Hindi pa raw nagsasalita ng tapos si Senator Grace Poe kaugnay po yan ang posibleng pagtakbo niya sa eleksyon 2016. Hindi rin katakataka kung bakit nililigawan ang senador ng dalawang partido dahil siya po ang nangunguna sa ilang survey sa mga posibleng kandidato sa pagkapangalawang pangulo. Balitang hatid ni Lay Alves. Nagyakapan pa ng magkita sa pagtitipon ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Tagaytay, sina Vice President Jejomar Binay at Senadora Grace Poe. Isang araw lang yan matapos palutangin ng Liberal Party ang posibleng tambalang Mar Poe sa 2016 presidential elections. Pero sabi ni Binay, pwede rin namang siya ang makatambal ng senadora. Alam mo naman sa politika, everything is possible. Dati pa naman daw itong pinag-uusapan, sabi ng partido ni Binay. It's open, tickets open, so wala pang, nothing is closed. Yan lang ang masasabi ko. Wala pang, there have been no offers, but there have been discussions. Noong 2004 presidential elections, campaign manager si Binay ng ama ng senadora na si Fernando Poe Jr. Hindi na rin daw issue ang pagkakatanggal kay Poe sa senatorial lineup ng una noong 2013 elections, kahit common candidate siya ng una at Team Pinoy. Tapos na yun, matagal na yun. 4 years ago na yun, hindi na pinag-usapan yun. Hindi katakataka kung tulad noong 2013, dalawang grupo ang nanliligaw sa senadora. Number 1 kasi siya sa 2013 senatorial race. Nahunguna rin sa ilang survey sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice president. Pero sabi ng senadora, basta ganito, ayoko lang talaga nagsasalita ng tapos kasi marami nang nasunog dyan. Pero ang akin naman ginagampanan, yung aking trabaho, sa totoo lamang at masasabi ko naman sa ating mga kababayan, hindi ko naman talaga pinaplano. Dahil nasa pagtitipon na rin lang sila ng KBP, humingi na rin ng paumanhin si Binay sa pag-atras sa debate nila ni Senador Antonio Trillanes IV. Sinimulan na kasi ng KBP ang pag-aayos dito. Pero ganun ho ang pangyayari. So, hindi na lamang po, sorry, hindi na ho tayo matutuloy ito sa harapan niya. We accept the apologies and it is the Vice President asking for it. So who are we not to accept? Lay Alves, GMA News.